Bagong ano po tayo, serye ng mensahe. Sige po, yan. Yun po yung ating pag-uusapan, the goodness of God. Amen. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Yan po yung pag-uusapan natin, yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo po, minsan ang kabutihan ng Diyos, manalangin pa pala. Kanina hindi ko nakakalimutan kung mag-pray, no? Mag-opening muna. Mag-pray po muna tayo. Purihin kayo, Diyos, sa gabing ito, Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat na muli mo kong gamiting instrumento para po ang iyong salita ay maihayag, Lord, sa mga narito sa loob ng iglesia at yung nasa kanilang mga tahanan na nanood, Panginoon, para sumamba sa inyo. Tulungan mo, Lord, na every word, bawat salita na mapapakinggan, mayroong impact sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo, Lord, na ito'y magbabago ng buhay ng bawat makaririnig nito, Panginoon. At nawa, Lord, ay ikaw nawa, samahan mo kami at naway tanggapin mo yung aming pagsamba na gagawin namin, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, tutuloy po tayo sa the goodness of God. Sabi ko nga po, minsan yung kabutihan ng Diyos ay nakikita na lang natin, yung nabibigyan lang natin ng pagpapahalaga doon sa mga malalaking bagay na nakikita natin. Halimbawa, merong cancer, nakita natin gumaling talagang doon natin nakikita yung goodness of God. No? Meron tayo, nagkaroon ng trahedya, na aksidente, nakasave. Di ba? Nakikita natin ang buti ng Diyos. Di ba? O kaya, nakabili tayo ng bagong bahay. Di ba? Ang bait-bait ng Diyos. Ganoon natin, di ba? Ang buti ng Diyos. Nakabili tayo ng sasakyan, na-promote sa trabaho, di ba? Nakikita natin yung kabutihan ng Diyos. Yung matagal ka na nanliligaw, sinagot ka na, napakabuti ng Diyos, di ba? Sabi ng mga kabataan. Pero minsan, bakit pag doon sa maliliit na bagay, parang baliwala, hindi natin nakikita yung kabutihan ng Diyos? Diba minsan, katulad ng minsan, pag mga raffle, di ba? Pag mga Christmas, may mga raffle, tapos matatanggap pa lang doon sa consolation, no? Doon sa 100 pesos. Sabi sa church kasi, puro pera lagi eh. Diba? Pag 100 lang natanggap po, parang hindi mabuti ang Diyos eh. Gusto mo ba yung pinaka-grand prize eh, no? Doon mo lang sasabi, ang galing talaga ng Lord. Diba? Yung sasabihin ba na ang galing ng Diyos? Pag sa maliliit, hindi natin nakikita eh. Minsan yung papasok ka lang sa trabaho, sa school, diba? Hindi ka maliliit. Malaking factor na yun eh. Ang buti ng Diyos, diba? Minsan, kaya nakikita nyo ba yun sa ating mga buhay? Na ang nakikita lang natin yung picture ng God, yung goodness of God, doon sa alam mo na mga malalaking bagay na medyo talagang mayroong malaking impact sa buhay natin. Di ba? Kaya dapat, yun yung gusto natin na bakit kinakailangan na ito yung binigay ng Diyos sa atin na maging series nitong December para makita natin yung deep, yung lalim ng pagkilala natin sa Diyos. Kasi katulad, alam niyo pa, pag kinakanta yung the goodness of God, alam niyo ito yung kinakanta yan, talagang naiiyak ako eh. Ang napakaganda ng maganda yung tono, maganda yung lyrics. Ramdam na ramdam mo sa buhay mo na ginagawa ng Diyos ito sa iyo eh. Di ba? Kaya yun dapat nararamdaman natin yung ganung punto sa buhay natin. Diba? Kaya nga sabi ko, nararamdaman nyo lang kapag nakita nyo, pinagaling kayo doon sa pa-cancer nyo o matinding karamdaman natin. Pero pag may maliliit na bagay na mayroong ginawa ang Diyos, parang baliwala lang sa atin eh. Ang Diyos gusto niya, mula doon sa maliit hanggang doon sa malaki, dapat nabibigyan natin ng yun. Nabibigyan natin ng appreciation ng Diyos, yung kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga po, yun po yung natin, pag-uusapan natin. Ito po yung pinakatalata natin sa buong buwan ng Disyembre. Ang sabi ng mga awit 118 verse 1, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Diba? Katulad ng kawiting kanina, diba sabi, the goodness of God, diba, ay magpakailanman. Tapat ang Diyos kailanman. Kaya dito kinuha yung yung idea ng awit, yung goodness of God. Diba? Ang Diyos ay tapat kailanman. Tama po ba? Ang kabutihan ba ng Diyos kailanman? Amen. Hindi yan napuputol. Hindi yan napuputol sa buhay natin. Yung katapatan ng Diyos ay hindi yan napuputol sa buhay natin. Diba? Sabi nga po nito, anuman yung ating kalagayan, gaano man kadilim yung buhay, bagay na laging may liwanag sa dulo ng ating mga buhay.
Sabi nga ito, kung ang mananampalataya, lagi tayong magkakaroon ng isang pastol na gagabay sa atin. At kasiyasiyang buhay, dapat nating manawaan ang kabutihan ng Diyos ay tapat magpakailanman. Diba? Dapat ma-realize natin na ang Diyos ay tapat magpakailanman. Minsan, pag merong hindi magagandang bagay na nangyayari sa atin, parang sinasabi natin na ang Diyos ay hindi mabuti. Diba? Sa ating mga buhay. Kaya yun po yung pag-uusapan natin. Ito yung mga topic natin itong buwan ng Disyembre. God's goodness for His children. How God meet my needs. God's goodness at the cross. At yung panghuli natin, recognize God's goodness in answering prayer. Amen? Ngayon po yung pag-uusapan natin, next slide, ayan. God goodness for His children. Yung kabutihan ng Diyos sa kanyang mga anak. Yung pag-uusapan po natin ngayon, yung topic natin ngayon, regarding lang to dito sa lahat ng mga tumanggap kay Kristo. Tayong mga ni-accept natin si Christ bilang mga Kristiyano. Kasi dati na-topic ko doon yung pangkalahatan. God's goodness, for special creation. Alam ko, nagkaroon na ako ng message niyan. Ngayon, parang nakal-specific doon sa mga Christian, yung ating pag-uusapan. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Basahin po natin yung ating talata. Ayan. Sabi ng Jeremiah 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti, ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Alam niyo po ba yung talatang yan? Napaka-popular niyan eh. Di ba? Siguro sa mga Christian, kahit mga hindi nga Christian, ginagamit yan eh. Napaka-popular ng talatang yan. At sabi nga po natin na madalas ay next slide. Ayan, ginagamit po yan sa mga mugs, di ba? At ginagamit din yung mga sticker. Ayan, yung kila Tatay Jerry, is God big plan for me. Di ba? Yan yung sa JNL, printing, doon ko kinuha yan. Di ba? Ginagamit sa mga sa t-shirt. Napaka-popular ng talatang yan. Tayong sa mga Christian, kumbaga sa kumbaga sa mga artista, isa sa mga popular verse natin yan eh. Kasi nga, napakaganda ng pangako ng Diyos dyan eh. Pero alam niyo po ba, yung talatang yan, sabi nga po dyan, ay merong, kasi bakit mag-popular yan, merong mga pangako ng pag-asa na binabanggit yan ng Diyos. Pero gayon pa man, sabi nga po rito, bago yun natin mailapad, dapat nating maunawaan ang konteksto nitong Jeremiah 29:11. Alam niyo po, nung tinapik ko po itong topic ngayon ko lang gagamitin yung talatang yan, pinaka main verse. Napaka-ano pala niyan, napakalalim pala ng ibig sabihin ng talatang yan. Kaya yun yung mabibigyan natin pagpapahalaga ngayong araw daw. Kaya nga ito po yung pamagat natin. Ayan, God's plan. Amen. Sabi mo nga po, God's plan. Amen. Ang Diyos ba may plano sa buhay mo? Amen, meron, di ba? Mas maganda yung plano ng Diyos sa masusunod, hindi yung plano natin. Dahil kapag plano ng Diyos, bakit? Siya yung lumikha sa atin, alam niya kung ano yung para sa atin. Di ba? Kaya nga yung nasunod yung buhay natin, hindi maging maganda. Pag sinabing maging maganda yung buhay, yung expected end ng buhay mo magiging maganda. Hindi lang yung mga nangyayari ngayon. Maaaring ngayon maganda nangyayari sa buhay mo, pero yung dulo ang pangit. Hindi magiging maganda. Pero kapag plano ng Diyos sa sinod mo, merong maganda, merong pangit. Pero yung pinakadulo, ay nako, napakaganda po nun. Diba? Kaya yun yung maganda na dapat yung God's plan natin ang masusunod. Yun dapat yung masusunod. Basahin po natin yung ating talata. Ay, hindi pala. Nabasa na po pala natin, no? Yung ating pagbago po tayo dumako dito sa Jeremiah 29:11. Bakit ba binanggit yan ni Jeremiah? Bakit binanggit ni Jeremiah yung binanggit natin kanina na talata na sabi rito na ang Diyos, sabi niya, yung plano niya sa atin para sa ating ikabubuti, hindi sa ating sasama. At sabi niya, yung plano niya pa na sa atin, para sabi rito, bibigyan tayo ng punong-puno ng pag-asa sa ating mga kinabukasan. Tignan po muna natin yung background nung bakit sinabi yun. Kasi mahalaga lagi no bakit sinabi ng Diyos to. Merong background diyan, babasahin niyo muna yung sa unahan. Diba? Ito po yung istorya niyan. Yung pong picture na pinapakita ko, nung ang Israelita kasi matitigas ang mga taga-Huda, matitigas kasi ang ulo niyan. Bagamat sila yung pinili ng Diyos, napakatigas ng mga ulo yan. Kaya ang Diyos, pinarusahan po sila. Ang naging parusa po sa kanila, dinala po sila sa Babylonia. Naging alipin sila ron.
Di ba? Bang sa na tinapon sila roon, kaya nagkahiwalay-hiwalay na sila. Kaya nakita nyo, yung history ng Israel medyo maano yan eh. Yung talagang mabusisi yan eh. Kaya nakita nyo, may epekto rin yung buhay na nangyayari ngayon, yung gera sa Israel. Dahil doon sa mga istoryang yan. Kasi siya, tinapon po sila. Sa Babylonia City nila, ginamit ng Diyos si Nebuchadnezzar, yung hari noon, para sila po ay alipinin. Pero dito, nung inalipin sila, ang sabi ni Jeremiah, 70 taon silang aalipinin. At sa pagkatapos ng 70 taon yon, ibabalik sila ng Diyos doon sa lupang ipinangako sa kanila, kung saan sila galing. Ibabalik sila ng Diyos doon. Nung ibabalik sila ng Diyos doon, yun nga po yung sinabi ni Jeremiah. Next slide. Ayan. Yun, Jeremiah 29:11. Sabi niya, pagkatapos ng 70 years ng pagpaparusa sa kanila, ibabalik ko kayo sa lupa nyo. At ito yung sinabi ng Diyos sa kanila, for I know the plan I have for you. Sinabanggit niya po ito sa mga Israelita. Says the Lord, they are planned for good and not for disaster, to give you future and hope. Napakaganda na nagiging plano ng Diyos sa buhay nila. Amen. Kaya dito makikita natin, itong Jeremiah 29:11, alam niyo po, yung aplikasyon nito, sabi nga po natin ito, ay walang kinalaman sa atin. Kasi itong talatang ito, kanino binanggit ito? Sa mga taga-Judas, sa mga taga-Israel lang pala binanggit ito. Kaya nung lagi kong binabasa itong talatang to, tinignan ko yung mga komentary nila, ibang mga pastor, ilang mga Bible scholar. Ganun nga, hindi pala no? Kasi laging ina-apply natin to sa lahat. Ginagamit natin ito para sa lahat, hindi pala para sa atin to. Sa mga Hudyo pala to nakatalagay. Diba, ginagamit natin ito. Sabi, ikaw, pag meron ba? Ikaw, dapat maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Sinasabi natin sa bawat isa, pero hindi. Ano pala to eh? Sinabi pala ng Diyos to sa mga taga-Hudyo, sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Kasi sila yung sinabihan ng Diyos dito. Pero ito naman yung maganda niyan, Pastor, pwede bang i-apply sa buhay natin ngayon itong sinabi ng Diyos dito sa mga Israelita? Pwede ba? Ang Diyos ba noon, Diyos ngayon, at Diyos sa kasalukuyan, nag-iiba? Hindi nagbabago ang Diyos noon. Ang Diyos noon, Diyos nila Jacob, nila Abraham, nila Isaac, nila Adam, at ngayon Diyos nila Peter, at Diyos na rin natin. Hindi nagbabago yun. Kaya ibig ko pong sabihin, itong Jeremiah 29 verse 11, bagamat ito'y nakadirekta talaga para sa mga Israelita, ang kikunan natin dito, yung kalikasan ng Diyos, kung ano yung ginawa ng Diyos doon sa mga Israelita, pwede niya rin gawin sa buhay natin ngayon. Kasi hindi naman nagbabago yung kalikasan ng Diyos eh. Yung pag-ibig niya rito doon sa mga Israelita eh. Kaya pwedeng i-apply sa bahay. Pero kung titignan po natin, para sa kanila lang yan. Pero paano ngayon sa kapanahon na natin to? Pwede po natin i-apply. Bakit? Ang kalikasan ng Diyos hindi nagbabago. Kung paano niyang i-restore, kung paano meron siyang magandang plano doon sa mga Israelita, ganun din sa buhay natin. Ito lang yung magiging problema natin. Di ba? Kasi tandaan nyo, nangako ang Diyos na ibabalik niya ang mga Israel doon sa kanilang dating lupa. At nangako rin po ang Diyos, sabi nga po ito, nangako ang Diyos na makatitiyak sila ng magandang kinabukasan. Di ba? Ibig sabihin, kanino nakatuon to? Doon sa panahon nila. Hindi doon sa lahat ng bansa. Nakatuon lang doon sa bansang Israel. Di ba mayroong mga bansa, mga Edomites, mga Moabites, mga Palestine, di ba yung mga Palestino ngayon? Noon pa man, nandun na yan. Di ba? Yung mga Canaanites, marami po yan eh. Pero ang binanggit lang ng Diyos, yung mga Israelita, doon niya lang binanggit yan. Ano po ibig ko ipunto? Sa panahon natin ngayon, yung Jeremiah 29:11, pwede mo lang i-apply doon sa mga tumanggap kay Kristo. Hindi mo pwedeng i-apply sa lahat yan. Na kahit sinong tao i-apply mo, maganda yung plano ng Diyos sa'yo. Tanong mo, ano ba yung ginagawa niya sa buhay? Tinanggap niya ba si Kristo sa kanyang buhay? Di ba? Siya ba ay isang mananampalataya? Sila ba ay followers of Christ? Di ba? Kaya yun, nagkakamali ng application ng ibang mga tagapangaral. Ang akala ng lahat, ganun.
Kaya yung mga tao, gano'n na lang yung kanilang sa kanilang mga sarili, pero hindi nila alam, applicable lang to. Diba? Kung ito ay in-apply sa mga Israel noon, sa atin naman ngayon, ito ay ina-apply lang doon sa mga tumanggap kay Kristo. Yung mga nanampalataya kay Kristo. Kaya nga yung pamagat natin, di ba, yung topic natin, God goodness for His children. Sa kanyang ilang mga anak. Anak po ba kayo ng Diyos? Amen. Tayo'y anak ng Diyos. Mamaya makikita natin yan. Di ba? Na tayo'y anak ng Diyos. Amen? Tayo po ay anak ng... Kaya ito'y applicable lang doon sa kanyang mga anak. Yun po yung pag-uusapan natin ngayon po. Amen? Basahin po natin yung pag-uusapan natin. What are God's plan for His children for their good according to the book of Jeremiah? Pag-uusapan natin, ano ba yung mga plano ng Diyos sa inyo? Sa mga katabi mo, ang lahat ng narito at lahat ng mga nanampalataya kay Kristo. Ano ba yung magandang plano niyan? Siyempre, doon natin kukunin sa Jeremiah 29:11 din po. At lalaliman natin, ano-ano ba yung mga plano ng Diyos? At yung plano niyan, para sa iyo yan. Sabihin mo sa katabi mo, para sa iyo yan. Amen. Para sa atin po yan. Amen. Para sa atin yan. Tignan natin, ano ba yung plano ng Diyos para sa atin? Amen. Una, plan for good and not for disaster. Ang plano ng Diyos, basahin natin sa talata, sabi niyan, next slide. Kaya. Yan. Sapagkat batid kong lubos sa mga plano ko para sa inyo, yung mga naka-highlight, mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ang ganda pala ng plano doon sa mga tumanggap kay Kristo, no? Sabi diyan, planong ikasasama at hindi nyo ikasasama, kundi ikabubuti nyo. Maganda bang plano ng Diyos sa atin yan? Magandang plano ng Diyos para sa atin yan. Ano ba yan? Isa-isahin po muna natin yan. Next slide. Sabi diyan, una diyan, yung physical welfare. Diba? Maganda yung plano ng Diyos doon sa mga material na bagay para sa atin. Ibig sabihin, usaping usaping kayamanan, usaping mga possession, pag-aari, usaping pera po ito. Ano ba yung plano ng Diyos? Sabi niya na hindi natin ikasasama, puri kabubuti natin. Basahin po muna natin yung talata. Ang sabi ng Jeremiah 29:14, pagkatapos ng 11, sabi niya, "Oo, ako'y matatagpuan ninyo," sabi ni Yahweh, "at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at puok na pinagdalhan ko sa inyo. At ibabalik sa dakong pinagmulan nyo bago kayo nabihag." Ito makita natin, ibabalik ng Diyos yung mga kayamanan ng mga Israelita, yung mga taga-Huda. At sa panahon natin, ay ganun din. Bibigyan tayo na pag sinabing welfare, pag sinabi nating welfare, kapakanan, kabutihan. Yung mga physical o mga material na bagay na kabutihan, yun yung magandang plano ng Diyos sa atin. Basahin po natin yung next slide. Ang sabi po ng Philippians 4:19, "At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Dito makikita natin, ang plano ng Diyos sa buhay natin ay magkaroon tayo ng kaginhawahan o ano ba ito? Yung kaluwagan sa buhay. Pag sinabi natin kaginhawang kaluwagan, hindi kagad ibig sabihin ng Diyos yung magiging milyonaryo ka, magiging mayaman ka. Ang sinabi ng Diyos dito, pupunuan ng Diyos yung bawat kailangan nyo. Kasi alam ng Diyos kung ano yung ikabubuti natin at ano yung ikasasama natin. Tingnan nyo tayo po mga Christian. Lahat ba tayo rito pare-pares ng estado ng ating finances? Pare-pares ba tayo? Magkakaiba tayo. Di ba? Sila Francis mayaman, sila Jane hindi ganong mayaman. Di ba? Hindi pare-pares yung Hindi pare-pares yung katatayuan natin sa buhay. Ano punto natin dito? Ang sabi ng Diyos, pupunuan ng aking Diyos yung bawat kailangan nyo. Kasi alam ng Diyos kung kailan ka masaya at kung hanggang saan yung magiging mabuti kapag binigyan ka ng mga pangangailangang pinansyal o yung mga pangangailangan mo sa buhay. Alam ng Diyos kung ano yung maganda. Kaya hindi kanya bibigyan ng sobra, hindi kanya rin bibigyan ng kulang. Di ba? Kaya nga sabi po ni di ba sabi ni Haring David, sabi niya sa Panginoon, sabi niya, "Kung maaari, huwag mo akong payamanin at huwag mo naman akong paghirapin. Kasi pag pinagyaman mo ako, baka makalimutan kita. Pag naghirap naman ako, baka kumapit ako sa patalim." Di ba? Kaya makita nyo, ang gusto ng Diyos dito, yung maging comfort at contentment natin. Di ba? Kaya ngayon sinabi niya, sabi niya na yung plano niya sa atin, na yung ating mga pangangailangang pinansyal, yung ating mga ikabubuhay, yung ating mga source of income, sapat-sapat lang yan sa'yo
na magiging mabuti yan, hindi magiging masama yung takbo ng iyong buhay. Hindi mo itatakwil ang Diyos, hindi ka magmamahal sa pera. Di ba? Kaya nga makita natin, yung huling topic ni Kuya Lester, di ba, yung pagiging contentment. Di ba? Hindi niyo napansin yon? Ang gusto ng sa atin ng Diyos yung sapat-sapat lang. Kasi alam niya, di ba? Pero, Pastor, bakit merong mga talagang yumayaman? Sino ba yung mga yumayaman? Ano ba yung topic natin nakaraan? Di ba? Sino yung mga taong yumayaman? Yung mga taong yung Proverbs, di ba? 6 ba yun? 6 or 11? Diba yung mga taong mapagbigay? Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Di ba? Ang taong tikom ang kamay, ay lalong naghihirap. Di ba? Kasi paano bibigyan ng pera, pag bibigyan ng pera ng Diyos yan, laging nakatikom. Pero yung laging nakabukas. Di ba? Kaya makita natin, hindi lahat ng Christian yumayaman. Alam ng Diyos kung sino yung generous. Kaya yung ibibigay ng Diyos sa'yo, sapat lang na alam niya na ikabubuti mo yan. Kasi pag binigyan kita ng sobra-sobra, hindi ka generous, hindi na ikasasama mo na yan, malamang makalimutan mo na ang Diyos. Pag pinagyaman kita, alam niya hindi ka generous, malamang kalimutan mo na ang Diyos. Diba? Kaya dito makita nyo, ang ganda ng plan ng Lord natin, ayaw niya na mapapahamak tayo. Diba? Kaya nakita nyo minsan masyadong nag-aasam ng pera, ng kayamanan. Diba? Minsan nalalayo sila sa pananampalataya. Kaya nakita nyo, ang gusto ng Diyos, yung masaya ka. Diba? Masaya tayo, sabi nga yung comfort Sabi, kaya ang term na ginamit dyan, pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan nyo. Alam niya ito kailangan nyo, iyon yung ibibigay niya. Hindi siya magbibigay ng sobra na alam niya na ikasasama mo. At hindi naman siya magbibigay na alam niya na kukulangin ka. Diba? Alam ng Diyos na doon ka magiging masaya at yun ang magiging mabuti. Ganon yung gustong plano ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Haring David yung ganong bagay Diba? Kaya tignan nyo, pag sobrang nagdanasa tayo doon sa mga pangarap natin, gusto natin yumaman, nakakalimutan mo na ang Diyos Puro negosyo, puro trabaho ka na lang Diba? Nakakalimutan mo na ang Panginoon Kaya makita nyo, ang Diyos, kaya nga pag sinunod, yun kasi yung plano mo. Pag sinunod mo yung plano ng Diyos, yun yung mabuti. Amen? Kaya nakita nyo, napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. Next slide, sabi pa rito, yung contentment. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Kaya dito makikita natin, lumalabas rito ang gusto ng Diyos sa buhay natin na ikabubuti natin, yung pagiging kontento natin kung mayroon tayo. Diba? Yung pagiging kontento na, sabi nga po rin dyan, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain? Kasi alam ng Diyos yung pangailangan natin, diba? Alam niya na mahal tayo ng Diyos yung buhay natin. Kaya alam niya yung pangangailangan natin, kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng damit, kailangan natin ng bahay. Diba? Yan, ipiprovide ng Diyos yan. Diba? Kaya pero sabi ng Diyos, maging kontento ka dyan. Kaya nakita nyo yung iba yung tinapik natin yung love for money, yung sobrang pagmamahal. Nakita nyo, nalalayo sila sa pananampalataya. Ang daming nagiging negative. Kaya dito, kaya ngayon binanggit natin na physical welfare, ibig sabihin, yun pong kaginhawahan sa buhay. Di ba yung wellness ng ating life? Amen. Kaya ngayon, kung napapansin nyo sa buhay nyo ngayon, medyo hindi nyo pa naramdaman, pupunuan pa ng Diyos yan hanggang marating yung halimbawa, di ba? Ito yung buhay nyo ngayon. Ito yung pinakadulo. Siguro kung nandito ka pa lang, alam ng Diyos na kailangan mo hanggang dito pa. Pupunuan ng Diyos yan, yung pangangailangan mo. Hanggat marating niya yung pinaka-peak, na alam niya na yan yung ikabubuti mo, anak. Hanggang dito, ibibigay ko pa sa iyan. Diba? Katulad, kaya binabagay ko sa buhay natin ngayon. Diba yung mga nandito ngayon, na ganito yung buhay niya ngayon. Sa palagay mo, nakikita na ng Diyos, di ka pa naman masaya Kaya alam niya, pupunuan niya yan. Dumating ka doon sa punto, yung mga pangangailangan natin sa buhay, mapunuan yan. At pag nandiyan na yan, hindi niya ilalampas yan. Kasi pag lumampas yan, maaring iksama mo na yan. Kaya ang problema, di ba ito yung plano ng Diyos? Gagawa ngayon ng plano ng tao para lumampas pa ron. Nagiging greedy, nagiging lalalayo sa pananampalataya. Kaya minsan yung plano ng Diyos, tayo rin yung sumisira. Amen? Kaya sana maintindihan natin,
para makita natin na ganun kabuti ang Diyos sa atin. Diba? Ayaw niya tayo ng mapapahamak pagdating sa mga bagay na yan. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Pangalawa, spiritual blessing. Hindi lang po sa mga material, doon sa mga spiritual ba. Basahin natin yung talata. Ang sabi ng Efeso 1:3, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Kaya nakita nyo, sabi ko kanina, yung Jeremiah 29:11, applicable lang doon sa mga nakipag-isa kay Kristo. Yung tumanggap kay Kristo at nanampalataya kay Kristo. Kaya sabi niya, lahat ng nakipag-isa daw kay Kristo, bibigyan ng pagpapalang spiritual. Amen? Ano ba yung mga pagpapalang spiritual? Next slide. Sabi diyan, una, God choose us. Sa palagay mo, pinili ka ng Diyos? Kayo po ba, pinili po ba kayo ng Diyos? Sabi rito, di ba, bago palikain ng sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pag-isa kay Kristo. Nung tinanggap mo pala si Kristo, pinili ka ng Diyos. Sabi niya, para saan? Upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yung pala yung dahilan kaya Kanya pinili. Tignan nyo minsan yung pagdating doon sa spiritual blessing, hindi natin nakikita yung goodness of God eh. Kaya ka pala pinili ng Diyos, sabi niya, para makipag-isa kay Kristo at para maging banal at walang kapintasan. Kaya pala sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang makipag-isa kay Kristo, ano raw? Isa ng bagong nilalang, wala na yung kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya nakita yun, nung pinili pala tayo ni Kristo, nakipag-isa tayo kay Kristo, yung plano niya pala, maging banal at walang kapintasan tayo. Di ba? Kaya pala tayong mga Christian, tayong mga tinawag ng Panginoon, tayong mga anak ng Diyos, kaya pala malayo tayo doon sa mga bagay na ayaw ng Panginoon, na ayaw tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan to. Di ba? Kaya pala hindi pa tayo nagbibisyo. Kasi yun pala yung gusto niya sa buhay natin. Bakit? Kasi alam niya, yun yung ikabubuti natin. Kaya lang minsan yung tao lang yung nang gumagawa ng paraan para hindi maging maganda yung takbo ng buhay niya. Diba? Kaya nakita nyo, ang ganda ng plano ng Diyos eh. Gusto niyang ipakarita rito yung kabutihan niya sa atin. Nung tinanggap mo si Kristo, pinili kita, gagawin kitang bagong nilalang. Gagawin kitang bagong tao. Diba? Ano pa? Pangalawa, sabi diyan, He adopted us through Jesus Christ. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Alam niyo po ba tayo po ay noon, ang tawag sa atin, siguro, yung iba mga bago sa pagiging Gentiles. Gentiles po tayo, mga Hintil. Ano yung mga Hintil? Pag sinabing Hintil, hindi mga Hudyo. Hindi tayo pinili ng Diyos. Ang pinili ng Diyos kasi sa lumang tipan, ang chosen people, ang mga Israelites. Kaya nakita niyo, gano'n na lang po kahalaga yung mga Israel sa buhay natin. Wala po tayong magagawa, yun ang pinili ng Diyos. Kaya nung araw, ang mga saved lang, yung mga Israelites tayo, wala po tayong bahagi sa kaharian ng langit. Kaya tayo, ganun lang, wala lang. Aasa lang tayo, ganun lang yung buhay natin. Wala tayo, ang Diyos yung lumikha sa atin, wala tayong magawa. Pinili niya yung mga Israel eh. Diba kaya nakita nyo, ang Israel, kahit sino kumalaban dyan, walang tumatalo dyan. Doon mo makikita na pinili ng Diyos yan. Kahit napakalait na bansa yan. Noong 1946 yata o 1960 plus, na kinalaban niya yung 6 na Arab nation, talo lahat sila. Ehipto, Syria, Lebanon, nagsama-sama yan, 6 na bansa, hindi nanalo sa Israel. Pinagtulungan nila Israel, hindi sila nanalo. Hindi pa ganun ka-high-tech ang Israel noon, lalo ngayon. Doon mo makikita na pinili ng Diyos yan. Diba? Kaya ito, ibabalik tayo rito, tayo po, hindi tayo pinili ng Diyos ng panahon ngayon. Pero sabi rito, dahil kay Kristo, pinili tayo ng Diyos na maging anak niya. Sabi rito, pinili tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Nung dumating si Kristo sa buhay natin, naging bahagi na tayo ng pamilya ng Diyos. Pinili, kumbaga sa Israelite spiritual tayo. Naging bahagi na tayo ng kaligtasan. Diba? Kaya nga nakita nyo, napakaganda ng plano ng Diyos sa atin ng mga tumanggap kay Kristo. Ngayon, bahagi na tayo ng pamilya ng Diyos. Kaya nga yun, yung pagtanggap natin na kay Kristo, malaking factor yun eh.
Di ba? Kaya ngayon mga tao na hindi pa ina-accept sa Christ, gusto natin tanggapin nila si Kristo. Napakaraming magiging benepisyo at mga pagpapala sa buhay natin. Ano pa? Next slide. Sabi pa niyan, He freely gave us to His beloved Son. Sa gayon ay pupurihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Di ba? Yung kanyang minamahal na anak, si Kristo, ibinigay sa atin. Para lang tayo magkaroon ng magandang buhay. Ano pa? Next pa, isa pa. Sabi rito, He redeemed us. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahan loob. Tinubos tayo ng Panginoon. Gaano mang katindi yung... Alam niyo po, kapag tayo po ay nakagawa, kasi minsan kahapon parang nagkwentuhan kami ng aking anak, meron daw siya kasing kilala na parang hindi maganda yung ginawa niya sa buhay, parang nakukonsensya pa rin siya. Alam niyo, pag tinanggap mo si Kristo, kahit nakapatay ka, nagnakaw ka, nagtinda ka ng droga, ng rape ka, ano pa ba yung mga matitinding naging terorista ka, pero nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, tinubusan ni Kristo lahat ng kasalanan mo. Di ba? Pinatawad ka na yun, binura niya na lahat yun. Wala na yun. Di ba? In-erase niya na lahat yun. Nung tinanggap mo si Kristo at humingi ka ng tawad sa Kanya. Kaya nakita mo, nung tinanggap mo si Kristo, tinubos na yung mga kasalanan, unti-unti binabago ka ng Diyos. Diba? Kaya yun yung ang gandang plano ng Diyos sa atin, tinubos tayo doon sa ating mga kasalanan. Kaya nakita natin, di ba? Kahit anong kasalanan na meron tayo, anong gano'n man karumi, bagamat wala kang nakikitang patunay na merong sertipiko na, eto, di ba? Francis Gonzales, lahat ng ginawa mo, wala tayong. Pero makita natin sa buhay natin. Di ba? Nakita natin sa buhay natin na nagbabago yung buhay natin, binago tayo ng Panginoon. At makikita mo, wala kang guilt doon sa mga dati mong nagawang mga hindi tama. Dahil alam mo, tinubos ka na ng Diyos eh. Di ba? Yun yung mga plano na sinasabi natin na makita natin, ganun kabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen? Di nga po, palakpakan po natin ang Diyos. Pangatlo, doon sa unang puntos natin, protection from disaster. Diba? Naniniwala po ba tayo na maganda ang plano ng Diyos na tayo po ay ilayo sa anumang mga kapahamakan, sa mga masasama? Diba? Yun po, tignan natin, basahin natin yung talata. Ang sabi ng awit 23 verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod at pamalo aking gabay at sanggalang. Si Kristo, ang Diyos yung ating, sabi nito, God is our refuge. Siya yung ating sagalang, siya yung magpo-protection sa atin sa anumang mga sakuna, sa anumang mga kapahamakan, at sa kanino mang masasamang tao, o sa anumang mga masasamang bagay na mangyayari. Pro-protectionan tayo ng Diyos dyan. Yan yung plano niya sa atin na kanyang mga anak, na hindi niya tayo pababayaan. Di ba? Kaya nga makita natin dyan, di ba? Basta't sabi lang natin dito, mananalangin lang kayo lagi. Kaya nga, dapat bago kayo umalis ng bahay, papasok sa trabaho, papasok sa school, basta't anong gagawin nyo, hihingi kayo lagi ng gabay sa Diyos. Na kayo ay proteksyonan, mailalayo kayo niyan sa anumang mga kapahamakan. Di ba? Mailalayo ka. Ako, nasubok ko na sa buhay ko yan, bagamat merong mga aksidente pa rin nangyari, niloloob minsan ng Diyos yung mga bagay na. Pero yung mapahamakan naman, hindi mangyayari sa atin yan. Diba? Basta't nananalangin lang tayo, humihingi tayo ng gabi. Kasi yun yung plano niya sa atin, proteksyonan niya tayo. Sa anumang mga kapahamakan, sa anumang mga trahedya ng buhay. Diba? Makikita mo yan na kahit na ang Diyos gumagawa ng paraan. Diba? Sabi nga, diba, doon sa lumang tipan, yung mga Israelita, nung sila'y bumabaybay, palabas po ng di ba? Nung palabas sila ng Ehipto, papunta sila sa lupang pangako. Nung habang naglalakad sila, alam naman natin, pag ganitong gabi, merong haliging apoy na naggagabay sa kanila. At pag araw naman, merong ulap. Kaya anong nakita natin? Yung proteksyon ng Diyos nandun lagi. 24 hours. Sa atin, ganun din po. Bilang kanyang anak, yung proteksyon nandun din. Amen? Ano ibig sabihin ba nito? Pastor, hindi na tayo mapapamak, hindi na tayo mamatay. Dadako pa rin tayo sa ganong bagay. Kasi alam ng Diyos kung complete ka na eh.
Alam ng Diyos kung ayos ka na, kaya huwag natin sabihin na, Pastor, bakit yung gano'n disgrasya? Yun na yung tandaan natin, mamaya sa talata makita natin, alam na niyo, hindi, tandaan natin to hindi porket merong negatibong nangyari, hindi na kagad sa ikabubuti natin. Hindi ganun po yun. Ang plano ng Diyos, ikabubuti at hindi ka sabi. Kung merong negative, inaalaw yun. Mamaya, sa conclusion ko, bibigyan ng puntos yung bagay na yun. Dito na lang muna tayo. Next slide. Sabi dyan, Isaiah 43 verse 2, ito yung awit di ba? Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka bang sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Ano ibig sabihin yan, di ba? Yan yung kanta, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Di ba? Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Pero wag niyo pong gagawin yan, hindi literal yan. Baka pag nakita mo may sunog, nakita mo, sabi ng Isaiah 43:2, hindi raw matutupok. Nakakita ka ng sunog, papasok ka. Tanga ka. Alam mong apo yun Di ba? Sorry doon sa word Sorry po doon sa word. Di ba? Alam mo naman yun Hindi naman literal na ano yan. Ibig sabihin yan, hindi ka lang pababayaan ng Panginoon, puproteksyonan ka niya. Di ba? Maging matalino ka rin. Alam mong apo yun, bakit ano ka ba? Superman ka ba? Hindi, di ba? Kaya tapos tataboy ka sa ilog. Hindi ka malulunod, hindi ka marunong lumangoy. Lunod ka. Di ba? Kung ano nga lang ang Diyos, baka batukan ka alam mo naman di ba? Gamitin mo rin yung utak mo, binigyan kita ng utak. Ito po, ano po yan? Hindi literal na ano. Ang ibig sabihin lang yan, yung proteksyon ng Diyos sa atin. Naroroon. Saan ka man naroon, ang Diyos proteksyonan ka. Diba? Yun po yung ibig sabihin niya. Amen? Kaya makita natin yun yung magandang plano ng Diyos, yung ating physical welfare, spiritual blessing at protection sa anumang mga kapahamakan o anumang mga kasamaan. Amen? Kaya maganda ba yung plano ng Diyos sa atin? Para doon sa mga kaya nga we encourage doon sa mga hindi pa tumatanggap kay Kristo, accept Christ as your Lord and Savior. Diba? Accept natin kasi makita natin hindi lang yung mga sa material na bagay, yung pang-future natin. Amen? Next, number 2, at ang panguli, plan to give hope and future. Magkaroon daw tayo ng magandang pag-asa at magandang kinabukasan. Basahin natin yung talata. Sapagkat batid kong lubos sa mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Alam niyo po yung talatang yan, sabi rito, ang kinabukasan punong-puno ay upang bigyan tayo, ang ibig sabihin po nitong nasa huli, Ang ibig sabihin po niyan, yung kinabukasan punong-puno ng pag-asa, ang ibig sabihin niyan, bigyan tayo ng Diyos ng inaasahang pagtatapos. Ibig sabihin, yung magandang pagtatapos ng buhay natin. Yun po yung ibig sabihin niyang kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Ibig sabihin, yung buhay natin dito, ang plano ng Diyos, yung dulo ng ating buhay, maganda. Parang pelikula lang yan. Di ba sa pelikula, di ba? Yung mga bida, laging nabubugbog. Di ba? Laging nabubugbog. Pero pagdating sa dulo, kasi minsan, di ba, dumaraan tayo ng mga problema, pero merong maayos. Parang gano'n, di ba? Yung mga bida, medyo nabubugbog. Pero pagdating sa dulo, si FPJ pa rin panalo, di ba? Tayo, paborito ni FPJ, di ba? Yung bida pa rin ang panalo. Parang ganun yan. Para rin, di ba? Parang sa mga teleserye yan, di ba? Merong mga third party, di ba? Pero pagdating sa dulo, yung talagang bida pa rin ang magiging magpartner. Ganun yung ibig sabihin yan, na planong magdudulo sa inyo ng kinabukasan puno-puno ng pag-asa. Yung pinakadulo, magiging dulo ng buhay natin, yung expected end ng buhay natin, ay maganda. Maganda yung pagtatapos. Yun yung plano ng Diyos sa atin. Kaya dumadaan man tayo ng mga masalimuot na buhay sa buhay natin, huwag kang mag-alala. Yung dulo niyan, maganda yan. Di ba? Maganda yung magiging dulo niyan. Kasi, yung binasa ko sa English version, ng King James Version, itong Jeremiah 29:11, tignan niyo po sa King James Version. Yung ginamit na talata sa English rito, expected end. Hindi siya hope and future. Di ba binasa natin kanina, hope and future? Tignan nyo sa King James, expected end. Di ba? Yun yung nakalagay. Kaya dito makikita natin, ibig sabihin po niyan, yung lahat ng buhay natin dito, ang plano ng Diyos, ang pagtatapos nito maganda. Maaaring ngayon, hindi maganda yung nagiging takbo ng buhay mo ngayon.
Pero huwag ka mag-alala. Wala pa yan sa dulo. Yung dulo niyan, maganda yan. Basta't ang mahalaga lang, sumusunod ka lagi kay Kristo. Huwag ka lang lilihis ng daan. Di ba? Huwag ka lang lilihis ng daan. Basta't kung ano yung plano ng Diyos, kung ano yung nandun ka lang doon sa path ng Diyos, di ba? Huwag ka lang tignan niyo po, parang trend din yan eh. Subukan mo yung trend, maligwak. Wala na, disgrasya na. Doon ka lang doon sa release ng trend. Dire-dire, makita mo yung dulo niya, makakarating ka sa terminal. Subukan mo, mawala na sa path yung ano ba tawag doon? Sa release ng trend. Ligwak na yon. Parang ganun din yung buhay natin. Pagdating mo doon sa dulo, makakarating ka na sa terminal, makakunta sa puntahan mo. Ganun yung magiging buhay po natin. Ganun po yung ibig sabihin yan. Amen? Isa-isahin natin yung mga bagay na ibig gagawin ng Diyos. Next. Sabi yan, ito po yan. Ito yung plano ng Diyos. Plan that will not abandon in any trials, persecution, and tribulation. Ibig sabihin, ang plano ng Diyos, lahat ng mga pagsubok, mga problema, mga pag-uusig, mga kahirapan, lahat daw po yan, sabi niya, hindi niya tayo pababayaan yan. Meron ka yan, pero matatapos din yan. Merong magandang dulo yan. Di ba? Meron kang problemang pinansyal, hindi matatapos yan na wala kang problemang pinansyal. Hindi ka mananatiling na problema ka pinansyal eh. Tutulungan ka ng Diyos na yung pinakadulo niya, masosolve yan. Di ba? May problema kang love life. Di ba? Masosolusyonan yan. Diba? Ano man yung mga problema natin, mga pagsubok o may mga pag-uusig, makikita natin yan, ang Diyos gagawa niyan pagdating yan sa dulo. Diba? Huwag ka lang susuko, never give up lang. Basahin natin yung mga talata. Ang sabi ng Romans 8:31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino pang makalalaban sa atin? Diba? Sino pa ba makalaban kung ang Diyos, di ba? Sabi po ni Paul dito, kung ang Diyos kakampi natin, sino pa makalaban sa atin? Di ba? Kaya nakita nyo, kahit mayroon tayong mga problema sa buhay, kakampi mo ang Diyos eh. Bakit? Anak ka ng Diyos, tinanggap mo si Kristo eh. Di ba? Minsan tinanong ko yan, lahat ba ng tao anak ng Diyos? Anak ng Diyos lahat sa laman, mula kay Adan. Pero pagdating sa Espiritu, hindi tayo anak. Di ba? Yun lang tumanggap kay Kristo, binanggit na natin kanina eh. Sa anak lang tayo ng Diyos lahat sa laman. Dahil isa lang ang pinanggalingan natin lahat. Si Eva at Adan lang. At nilikha tayo ng Diyos. Kaya lahat tayo anak ng Diyos sa laman. Pero pagdating sa Espiritu, hindi. Diba? Yun lang tumanggap kay Kristo. Ang sabi ng John 1:12, diba? Yun lang po pinagkaluwa niya ng karapatan lahat ng sumampalataya kay Kristo. Kaya kapag hindi ka sumampalataya kay Kristo, hindi mo tinanggap si Kristo, hindi ka anak ng Diyos, hindi ka kamanig sa Diyos. Dalawa lang naman ang naglalaban sa mundo, Diyos at ano po? Ang demonyo. Kasi yun lang ang planong ng demonyo, wasakin yung buhay ng mga nasa Diyos. At wasakin ng Diyos. Amen? Kaya dito nakita natin, kaya anumang mga problema meron tayo, kung kakampi mo ang Diyos, wala ka ng ano. Maganda yung magiging, yung hope and future mo, magiging maganda yan. Next, sabi pa yan, Romans 8:35, sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapagatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Wala, di ba? Nakita natin. Sino raw makapag-iwalay sa atin sa mga bagay na yan? Kakampi mo nga yung Diyos eh. Kaya dito, pinakikita rito na kahit anumang problema meron tayo ngayon, merong katapusan lahat ng iyan. Diba? Next, isa pa. 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Diba? Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong mga kaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, ano sabi diyan? Bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito ng paraan upang malampasan ito. Nakita natin, pag meron tayong pagsubok o mga problema, ang sabi diyan, bibigyan tayo ng lakas ng Diyos para mapagtagumpayan yun. Nakita niyo naman ng Diyos, di ba? Kung gaano yung napakagandang plano, kahit meron nakakaranas. Kasi yung mga problema, pagsubok natin, merong purpose ang Diyos dyan eh. Kung bakit inaalaw yung mga bagay na yan. Amen? Pero sabi niya rito, ako rin yung magbibigay ng lakas para mapagtagumpayan niya yan. Amen? Kaya dito makikita natin, ganun yung magandang plano ng Diyos sa atin. Next, sabi nga po dyan, yan, plan of eternal life. Diba kanina, yung abandoned, hindi tayo pababayaan ng Diyos sa mga pagsubok, sa mga problema. Ngayon po, yung plano niya na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Gusto niyo po ba yan?
Amen. Alam naman natin na lahat tayo rito ay mamamatay. Amen. Sino ang hindi mamamatay? Lahat tayo mamamatay po. Una-una lang yan. Di ba? Kung gusto mo nang mauna, pwede rin. Di ba? Ang mahalaga lang dyan, meron kang, yung eternal life, hindi po yan yung sa libingan. Na eternal life, buhay na walang hanggan yan. Di ba yan? Di ba? Ang plano ng Diyos, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pag tayo po'y namatay na, di ba? Makakapiling natin ng Diyos. Hindi yung demonyo makakapiling natin. Di ba? Habang buhay natin kasama ang Diyos. Kung tinanggap mo si Kristo at sumunod ka sa mga kauloban ng Diyos. Amen? Basahin natin yung talata. Ang sabi ng John 3:16, balik mo muna, kuya. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya. Ano sabi diyan? Yung mga sumampalataya kay Kristo ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita nyo, di ba? Napakahalaga yung pagsampalataya kay Kristo. Kasi sabi rito, hindi tayo Kaya nga, nakita nyo, yung pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, para sa lahat ng tao yan. Pero doon lang sa mga sasampalataya. Hindi porket namatay si Kristo sa krus, lahat na po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po. Ang sabi diyan, lahat lang ng sasampalataya. Pero ginawa niya yon para sa lahat ng tao. Para matubos yung ating kasalanan. Pero ang sabi ng Diyos, dapat sasampalataya ka kay Kristo para hindi ka mapahamak. Ba? Kaya makita natin, kaya nga ang banggit doon, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ibinigay niya yung kanyang anak. Namatay si Kristo sa krus. Ibinigay niya para daw tayo, hindi tayo mapapahamak. Pero merong kondisyon dyan, sasampalataya ka kay Kristo. At yung pagsampalataya, hindi lang yun sa bibig. Merong action yun. Madaling sumabi, nananampalataya ka ba kay Kristo? Umuo ko lang, oo na eh. Pero tignan mo yung buhay mo. Kung lapat ba yun sa pananampalataya mo kay Kristo? Dapat meron kang gagawin. Amen? Panghuli, plan for assurance of salvation. Nakita nyo, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, siniguro ng Diyos na yung kaligtasan natin ay mangyayari sa buhay natin. Ganon kabait ang Diyos. Ganon yung plano ng Diyos. Kaya tayo po, sisiguruhin ng Diyos na hindi tayo mapapahamak, na sa langit tayo lahat mapupunta. Ito yung mga kasiguruhan ng mga talata. Basahin po natin. Sabi niyan, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Amen. Kaya dito makikita po natin dyan, sa talatang yan, di ba, na binabanggit dyan, si Kristo po yung sinasabi dyan, nagsasalita dyan. Sabi niya, Jesus kukumpletuhin niya yung ating kaligtasan. Yung sinabi niya, bibigay niya yung eternal life, kukumpletuhin niya yan. Kaya habang nandito tayo ngayon sa mundong ito, God, Jesus, sustain and care for our salvation. Pinapanatili niya yan. Kasi sabi niya, ano ibig sabihin? Ako ang Alpha at Omega, ako ang una at ang uli, ako ang simula at ang wakas. Ang ibig sabihin niyan, siya yung nagsimula ng pananampalataya nung tinanggap mo si Kristo, siya rin po yung magtatapos. Ibig sabihin magtatapos, siya po yung gagawa ng paraan para masiguro yung kaligtasan mo, siya ay babalik para kunin ka. Kaya siya yung Alpha at Omega. Tignan pa natin para mas malinaw. Sabi sa Hebreo 12:2, pagmasdan natin si Jesus na siya ang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Sa English yan, look unto Jesus, the author and finisher of our faith, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y naupo sa kanan ng trono ng Diyos. Baka makita natin, siya yung nagsimula ng pananampalataya, ibinigay ng Diyos yung kanyang buhay. Nung tinanggap natin si Kristo, nagkaroon tayo ng pananampalataya. Ngayon, meron na tayong pananampalataya. Pero hindi pa tayo napupunta doon sa eternal life. Habang nandito tayo sa lupa, sinusustain niya yan. Sisiguruduhin niya na hindi tayo mapapahamak. Sisiguruduhin yan. Kaya next slide. Ito yung pangako ni Christ. Jesus promised salvation. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Kanina yung John 3:16. At kailanmay hindi sila mapapahamak
at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang ganda ng plano ng Diyos sa atin, tayong tumanggap kay Kristo. Kahit anong gawin ni Satanas sa atin, kapag totoo mong tinanggap, sabi niya, hindi papayagan ng Diyos na maagaw tayo ng demonyo. Kaya tingnan nyo minsan, kahit medyo nagiging pasaway kayo, bumabalik-balik pa rin kayo, naaalala nyo pa rin ng Diyos. Kasi ang Diyos, sinusustain niya nga nagkikare niya sa atin, pinapaalalahanan niya tayo. Di ba sabi niya, hindi sila agawin sino man sa aking kamay. Di ba? Nandun tayo sa kamay ng Diyos. Kahit pilit kang tumatalon sa kamay ng Diyos, sasaluhin ka ng Diyos. Ayaw niya na mawala ka sa Kanya. Di ba? Ikaw, minsan, kahit nagpupumilit ka, pumiglas, lumayo sa Diyos, iaahon at iaahon ka ng Diyos. Ni Kristo, kaya yun yung sinasabi niya na binigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan, hindi lang mananatiling ganyan. Hindi ko kayo pababayaan na maagaw kay kahit sino man. Nung tinanggap natin si Kristo, yun yung pangako ng Diyos at yung plano niya sa ating buhay. Walang makakaagaw sa atin. Sisiguraduhin niya na pag nagtapos yung buhay natin dito sa mundo, at pag dumating si Kristo, siguraduhin niya na makakasama natin siya. Tingnan natin yung sunod na talata. Ang sabi ng Jesus Promise of Salvation, sa bahay ng aking Ama, si Kristo po nagsasalita rito. John 14:2, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ihanda ko kayo ng matitirhan? Ibig sabihin, ngayon nando si Jesus Christ sa langit, pinaghahanda tayo ng matitirhan. Pinaghahanda tayo ng matitirhan. Ano ang sunod niya? Sabi niya sa verse 3, next, verse 3. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapili ko kung saan ako naroon. Napakagandang plano ng Diyos, di ba? Biro nyo, habang naroon sa langit si Kristo, ginagawa niya yung ating magiging mga tahanan. At sabi niya, pagdating ng panahon, ako'y babalik. Kaya sabi niya, yung pangako niya, kukumpletuhin niya yung sinabi niyang salvation. Kaya tayo lang, wag lang tayo talagang lalayo sa Panginoon. Diba sabi niya, isasama ko kayo upang makapili ko saan siya nandun. Kaya makita nyo, darating yung panahon yung sa pagtatapos ng mundo, makakapiling na natin si Kristo. Amen. Gusto niyo ba bang makasama si Kristo? Ngayon, gusto niyo na? Wag muna raw. Ayaw niyo, hintayin na lang natin. Diba? Yung makakasama natin ng ating Panginoon. Diba? Yun yung maganda nakita nyo. Ginagawa yung tirahan natin doon. Tingin ko lang, Kuya Atan, medyo nasa finishing na si Lord Malapit-lapit na Diba? Tingin ko, nagpifinishing na, pipintura na yun Diba? Yung bahay natin doon. Dahil, diba sabi niya, pag natapos yon, babalik na siya rito sa lupa, kukunin na tayong lahat. Diba? Lahat nagsadampalataya kay Kristo at naging tapat sa Kanya, kukunin niya na yun. Tapos, magsasama-sama na po tayo ron. Yun na yung katapusan ng buhay dito sa mundo. Diba? Hindi lang natin alam kung kailan yon. Maaring buhay pa tayo o maaring wala na tayo. Walang binabanggit na ano po dyan. Kaya nga po dyan yung sinaralitang faith mananampalat. Pag sinabing faith, hindi mo nakikita yun Diba? Kaya it's a matter of faith yung pagkaligtasan natin. Kung maniniwala ka, hindi, nasa sayo yan. Dalawa lang naman pipili mo, buhay at hindi buhay. Diba? Kung mananampalataya ka sa sinabi ng Diyos, okay. Kung hindi naman, nasa sayo rin yun. Diba? Tayo naman, kasi binigyan tayo ng free will ng Diyos. Diba? Binigyan tayo ng, yun yung hindi, yun yung mga bagay na hindi pwedeng, nakita nyo na hindi nasasaklawan ng Diyos. Diba? Yung pwede ka, tignan nyo si Eva at Adan. Biro mo, kasama na nila lagi ang Diyos. Bakit sumuway pa sila sa Diyos? Diba? Merong utos ang Diyos sa kanila. Bakit sumuway sila? Ipinakikita lang ron na merong ang Diyos nilikha tayo, binigyan tayo ng kalayaang pumili. Binigyan tayong kalayaang pumili. At yung kaya nga, kung ano yung buhay na tinatahak natin, ikaw yung pumili nun. Huwag mong sabihin yung nanay mo, huwag mong sabihin yung tatay mo, huwag mong sabihin kahit sino, ikaw ang pumili niyan. Halimbawa, nag-asawa si tatay, napangasawa niya yung asawa niya, hindi maganda yung relasyon nila, pinili mo yan. Huwag mong sisihin yung iba, ikaw ang pumili niyan Di ba? Kaya kung naging ganyan ng buhay mo, pinili mo yan. Huwag kang maninisi ng ibang tao. Kasi meron tayong free will Di ba? Kaya dito makita natin,
Ito yung magandang pangako ng ating Panginoon. Di ba? Sisiguraduhin niya yung kaligtasan natin. Next, ang sabi pa ng Hebreo 9:28, gayon din naman si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng tao. Siya'y muling darating. Tignan niyo po ito Siya'y muling darating. Anong gagawin niya? Hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan. Nung unang punta niya rito, ibinigay siya ng Ama, inihandog siya para tubusin yung lahat ng ating kasalanan. Yun yung sinasabing Alpha. Siya yung nagsimula ng pananampalataya. Ang Omega, eto na. Tawag niya, pagbabalik niya, sabi niya, siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas yung mga naghihintay sa Kanya. Tayo po yung mga diba ililigtas niya tayo? Hindi na siya pagbabalik niya, hindi na ihandog siya para sa kasalanan. Ililigtas siya na po tayo. Kaya niya, kukunin niya nga po tayo. Tayong lahat ng naghihintay kay Kristo sa Kanyang pagbabalik. Diba? Kaya yun, isasama niya tayo doon sa tahanang ginagawa niya. Yun yung kasiguruhan ng ating pong pananampalataya. Amen? Yung kasiguruhan ng ating kaligtasan para sa yun po yung magandang plano ng Diyos sa Kanyang mga anak. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sa ating huling talata, ang sabi po dyan ng Romans 8:28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Alam niyo po, maganda yung talatang yan Kung uunawain niyo lang pong maigi, ang sabi dyan, tignan niyo po, isa-isahin natin sa lahat ng mga bagay ay gumagawa, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ibig sabihin, anumang bagay na nangyayari sa ating buhay, merong maganda, merong pangit, masama. Ang sabi ng Diyos, masama man yan o maganda man yan, sa ikabubuti mo yan. Kaya sabi ko kanina, minsan nakikita nyo lang po o nakikita lang natin ng Diyos doon sa mga mabubuting bagay. But pag merong nangyaring hindi masama, parang hindi na mabuti ang Diyos. Ito yung ibig sabihin nito ng Romans 10:28. Mabuti ba't masama yung nangyayari sa atin para sa ikabubuti natin yon. Example, sa Bible. Si Joseph. Kilala niyo po si Joseph? Si Joseph the dreamer. Di ba yung isa sa anak ni Jacob? Alam niyo ba yung istorya ni Joseph? Di ba? Marami mo nakakaalam yan. Di ba si Joseph, alam naman natin, kapatid po yan sa 12 tribes of Israel. Pinlano siya ng magkakapatid na patayin. Bakit? Kasi sabi niya sasamba daw siya sa kanila, ang dami niyang mga panaginip. Kaya sabi ng mga kapatid niya, patayin natin to para huwag matupad huwag matupad yung sinasabi niyang na panaginip niya. Ginawa nila, sabi ng isang kapatid, huwag natin patayin, ihagis na lang natin doon sa balon. Ginawa nila, hinagis na lang nila doon sa balon. Diba? At nalaman ng isang kapatid na nandun. Tignan nyo yung nangyari sa buhay niya, hindi magaganda. Pinagtulungan ng magkakapatid, pinlanong patayin. Then, nung nilaglag na siya sa balon, sabi ng kapatid niya, mabuti, kaya iangat na lang natin tong kapatid natin kaysa nabalagay dyan, ibenta na lang natin doon sa mga Egyptian. Ginawa nila, binenta nila sa mga Ehipto. Kasi nung araw yung mga katulong, binibili yun. Pag binenta ka, habang buhay ka ng katulong doon. Ginawa, binenta siya ron, sa isang Ehipto, tapos nung dumating sa Ehipto, naging katulong si Joseph doon. Pero habang tumagal, napunta doon sa kumbaga sa panahon natin, chief of staff o kaya PNP chief, naging tauhan siya noon. Talagang medyo, kasi maganda yung pinakikita niya Tignan niyo po rito ang pangit ng simula ni Joseph. Kasi merong magandang plano ang Diyos para sa ikabubuti ng mga Israel. Kasi ayaw ng Diyos yung mga Israelita mawala sa mundo. Kasi ang natitira na lang doon, si Jacob at yung 12 tribes of Israel, tsaka Libang nagkaroon kasi magkakaroon ng pinakamatinding tagutob sa panahon na yon. 7 taon talagang walang mga mabibiling pagkain. Alam nyo, ginawa ng Diyos, kaya nakita nyo yung plano ng Diyos. Dinala siya sa Ehipto. Ang ganda ng ginawa ng Diyos. Diba? Nakulong pa rin siya kasi nung pinagbintangan siya ng asawa si Potiphar Na diba sabi, gusto kong gahasain
itong alipin mo. Eh hindi naman gusto, di ba? Ayaw ni Joseph. Kahit maganda, ayaw niya. Kaya nakulong ulit siya. Pero nung nakulong siya, nakalabas ulit siya. Nakita niya na naipapaliwanag niya yung mga hula. Ginawa ngayon siyang gobernador. Bakit pangalawa siya sa pinakamataas doon sa Ehipto. Di ba? Nakita nyo? Mula doon sa pagiging anak na naging katulong, di ba? Ang pangit nung takbo ng buhay. Tapos naging gobernador. Ang plano pala ng Diyos, magkakaroon ng tagutom para yung mga Israelita mabubuhay pa rin. Di ba? Kaya nakita nyo, ang nangyari po doon, yung kanyang mga anak, yung kanyang mga kapatid, sila Jacob, sila Reuben, yung 12 tribes of Israel, doon na tumira sa Ehipto. Nabuhay sila ron at hindi nawala ang mga Israelita hanggang dumami sila doon sa Ehipto. Kaya nakita nyo, di ba? Ang sabi ng Romans 8:28, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kaya kung minsan sa buhay natin, meron kayong nakikita na hindi maganda, hindi ibig sabihin, hindi mabuti ang Diyos sa buhay natin. Meron lang gusto ang Diyos, bakit nangyayari yan? Huwag tayong magda-doubt doon sa goodness of God. Diba? Tandaan nyo, sabi ko nga po, diba? Ang dulo niyan, maganda. Huwag ka lang lilihis. Ang dulo niyan, maganda yung buhay natin. Gusto nyo ba maganda yung dulo ng buhay nyo? Diba lahat tayo gusto gano'n natin eh. Kasi yun yung plano niya, diba? Sabi niya, doon sa huli, yung plano niya na tayo ibigyan ng pag-asa at kinabukasan. Yung magandang dulo ng ating buhay. Kaya nga sa buhay natin ngayon, walang sukuan, hindi tayo dapat magda-doubt sa ating Panginoon. Kung ano man yung mga nangyayari sa atin, di ba? Yung mga medyo hindi magaganda, meron na disgrasya, nagkaroon ng sakit, meron namatayan, di ba? Nabasted ka, di ba? Naghiwalay kayo ng mag-asawa. Meron mga yan eh. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, mananampalataya, tinanggap mo si Kristo, merong mga inaano ang Diyos dyan, meron niyang mga ginagawa para sa ikabubuti mo yan. Huwag mong isipin na, ganyan ba magmahal ang Diyos masakit? Ganun talaga yun eh. Ganyan magmahal ang Diyos kasi para sa ikabubuti mo yun. Kasi gagawin niya ba yun para mapahama ka? Hindi. Yun nga yung pangako niya. Amen? Sige, tayo po lahat ay tumayo. Siguro, sa ating pagtayo,